Good day mga ka-Fixit! Tanong mo, demo ko. Yan ay ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fixit Dennis, fixing the way we drive. Okay mga ka-Fixit, good day po sa inyong lahat. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat mga ka-Fixit. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay at walang sawang pagsuporta sa ating Fixit Dennis channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ngayon na nalalapit na ang Pasko mga ka-Fixit. Gusto kong ibahagi sa inyo itong video na to. Medyo special yung episode natin ngayong araw na ito. Pasensya na nga po pala kayo. Ako nga po pala si Dennis the Fixit Reindeer. Okay? So, pumili ako ng isang video doon sa mga past episodes natin na kung saan marami nang nakapanood, marami nang views, and talaga namang maraming natulungan itong particular video na ito mga ka-Fixit. Ito yung video na clutch or brake first when stopping or slowing down a manual car mga ka-Fixit. So, ang dami ko kasi nakuha ang comment dito mga ka-Fixit. So, pumili lamang ako ng mga certain comments. And yan ay sasagutin natin ngayon. And I will try my best to put it in demo on an actual driving scenario mga ka-Fixit para mas maintindihan po ninyo. And baka meron din tayo mga ka-Fixit dyan na kapareho ng mga tanong na mga ka-Fixit natin na napili ko dito sa mga i-layout natin ng mga tanong ngayong araw na ito. At masasagot din po yan dito sa video na ito mga ka-Fixit. So, I will post these 12 questions through this video, then make a demo out of it mga ka-Fixit. No, I will try my best, no. Pagpasensyahan din na po ako. Okay? So, teka, ayusin ko lang yung aking reindeer headband. Ayan. Okay, so this question is from Christian Abon. Christian Abon. Okay. Saan po pwede magbase pag mag-change gear? Sa speedometer po or sa RPM? Ayan, magandang question mga ka-Fixit. Maraming salamat sa iyo, Christian Abon. So, I usually base my shifting, no, sa RPM, no, RPM gauge. Ayan, no. I usually shift around 2 to 3 revs per minute. 2,000 to 3,000 revolutions per minute, no, on a normal driving situation pag nasa labas ng subdivision. Pero dahil nasa loob tayo ng subdivision at mabagal lamang ang speed ng ating sasakyan, nag-shift na ako around 1,000 to 2,000 RPM. Ayun, mapapasin mo 2,000, shift ako second gear. Ayan, medyo increase natin yung speed. 2,000, shift ako third gear. Okay? Pero actually mga ka-Fixit, pwede mo rin naman tingnan yung speedometer. Pero unfortunately, mas nakakalitong tingnan yung speedometer, no, kaysa titignan mo na lamang yung engine RPM. Kasi kapag ka sa speedometer ka nakatingin, mas nakakalito kasing tignan yung speedometer kung dun ka magbe-base kapag ka mag-change gear ka. Kasi ang dami mong tinitignan na range. So around 10 kilometers, 20 kilometers, 30, 40 kilometers, 60 kilometers per hour. Unlike kung titignan mo yung iyong engine's RPM, no, mag-focus ka lang sa certain range kung saan ka nakakapag-shift smoothly, no? Hanapin mo nga, sabi ko nga doon sa mga past episodes natin, hanapin mo yung sweet spot kung saan ka nakakapag-shift smoothly on a normal driving situation mga ka-Fixit. So ako usually shift kapag ka normal driving situation sa labas ng subdivision around 2,000 to 3,000 RPM. So doon sa range na yun mga ka-Fixit, pag tumapat na yung needle dun sa range na yon, pwede na ako mag-shift, upshift mga ka-Fixit. So on a normal driving situation. Pero dito sa loob ng subdivision, dahil hindi naman tayo pwedeng tumakbo ng masyadong mabilis dito, may speed limit kasi. So around 1,000 to 2,000 kilometer, 2,000 RPM range, no, revolutions per minute. So dun ako nag-shift sa mababang range na yon mga ka-Fixit. Pero hindi lahat ng times kailangan mong tignan yung speedometer siya ka RPM
RPM gauge. So may mga cases naman kasi na sira or walang RPM gauge yung sasakyan o yung sasakyan na yung gagamitin. So as time goes by, nakakasanayan mo yung sasakyan na yun, malalaman mo kailan ka dapat mag upshift and downshift without looking at the dashboard. So sa pakiramdam mo pa lamang sa makina at saka sa ugong ng makina na maririnig mo, pwede mo na maging basis yon para mag upshift ka and mag downshift. Ako, sa tagal ko na rin nagmamaneho, hindi ko na rin tinitingnan yung dashboard. Usually tinitingnan ko lang yan on hapya-hapyaw lang, paminsan-minsan, para lang malaman ko kung merong any error or problema. Or usually talaga tinitingnan ko yung sa gas icon natin, gasoline icon natin, kung may gasolina pa yung sasakyan, kung gaano pa kadami or konti na lamang ba. So basically hindi ko na masyadong tinitingnan na yung RPM and speedometer. Pero at times, pwede ka naman mag-glance dyan. Pero don't focus on that. Focus on your driving kasi delikado rin na tingin ka ng tingin sa iyong dashboard. Okay mga ka-fixit? So next question tayo. Okay, this question is from Rose Ann Manabat. Okay, ano po yung kangaroo effect, sir? Okay, na-mention ko kasi dito sa particular video na to yung kangaroo effect. Ito yung parang nagka-kangaroo yung sasakyan mo sa'yo, yung mga ganun-ganun yung sasakyan. So nangyayari yun mga ka-fixit kapag ka mali yung way ng pagpapaarangkada mo, at pwede rin mangyari yan kapag ka papahinto ka na at hindi mo na press yung clutch all the way down. So nagka-kangaroo effect kapag halimbawa ayan nare-release mo agad yung clutch sa all the way up, no? Hindi mo siya na-maintain sa clutch biting point, no? Kaya nangyayari yung kangaroo effect. So i-try natin yan, kangaroo effect. Ayan o. So tuluyan ang namatayan ng makina yung ating sasakyan kasi na-release ko yung ating clutch all the way up nang masyadong release. Ayan o. Namatayan na naman. Okay mga ka-fixit. So I wouldn't do that on a further scale. Hindi ko na masyadong gagawin kasi ayoko magkaroon ng unnecessary wear and tear yung ating sasakyan. So basically yun nga yung kangaroo effect, yung parang nagka-kangaroo yung sasakyan habang ikaw ay umaarangkada, o kapag kapapahinto ka na at hindi mo na tapakan yung clutch all the way down. So to prevent that from happening, yung kangaroo effect na yan mga ka-fixit, pag magpaparangkada ka, i-hold mo yung clutch mo sa biting point, for about 3 to 5 seconds kapag ka umaarangkada ka, para maka-accelerate smoothly yung iyong sasakyan. And kapag papahinto ka na as you come to a complete stop and your speed falls below around 10 kilometers per hour and below, pwede mo na yung tapakan yung iyong clutch all the way down to prevent your car from rattling and stalling. Okay mga ka-fixit? So next question tayo. Okay, so this question is from Chuck Norris. Chuck Norris, ikaw ba yan? Idol ng papa ko yan idol ng tatay ko yan. Chuck Norris, okay. Question is, kailangan po ba i-neutral kada mag full stop? Katulad nung ginawa nyo sa 3:42 of this video, yan. Madalas ko na kasi itong ginagawa dati pa kasi haging habit ko na nga ito. Yung nag-neutral ako before I come to a complete stop. So gawin natin yan. Ayan, as I come to a complete stop and my speed falls below 10 kilometers per hour and below, yan, neutral, then progressive braking as I come to a complete stop. So yun yung sinasabi ko kanina pa sa video na to, na coasting in neutral, safe coasting in neutral mga ka-fixit, no? Na when your speed falls below around 10 kilometers per hour, gawin ulit natin yan dito. Ayan, clutch all the way down. Neutral. Ayan. So basically coasting in neutral at slow speed is safe, no? As long as you do it correctly mga ka-fixit and properly. Ayan o. Neutral, progressive braking until we come to a complete stop. Okay? So wag na wag kayong magka-coast in neutral at high speed mga ka-fixit. Pwede lamang pong gawin yan at safe lamang pong gawin yan kapag ang speed ng inyong sasakyan is 10 kilometers and below, and when you're coming to a complete stop. Okay? I do hope na sana malinaw yan mga ka-fixit. Okay? So next question tayo. This question is from Brownie.
Okay, sagad po bang aapakan ang clutch pag hindi matulin ang takbo ng sasakyan bago apakan ang preno? Okay, malinaw yung question niya. Sagad po bang aapakan yung clutch? Okay, whenever you are pressing the clutch, mga ka-fixit, press the clutch all the way down. Palagi ko po yung sinasabi dito sa ating video that you need to press the clutch all the way down, mga ka-fixit. Kasi po, pag hindi all the way down, partially down lang, so nasa friction disc ka, no? Nakalapat yung iyong pwedeng nakalapat yung iyong friction plate sa flywheel ng iyong makina. So nagkakaroon ng unnecessary wear and tear yan. At baka magkaroon ka pa ng problema sa iyong transmission kapag pinilit mong magpalit ng gear kung hindi ka naka-clutch all the way down, kung magpapalit ka man ng gear. So meron naman mga particular scenario na nagka-clutch, tinatapakan natin yung clutch kapag papahinto yung ating sasakyan, no, habang papahinto ka. Kung hindi maapakan ng sagad yan, maaaring manginig yung iyong makina kasi maaaring naka-engage pa yung iyong clutch plate sa flywheel ng iyong makina. At basically, naka-engage pa rin yung iyong clutch. So, kaya tayo nagka-clutch all the way down. Sabi ko nga, may mga certain jobs sa ating clutch, and some of those are kapag ka umaarangkada ka to rev match the engine and the transmission's RPM, no? So nagka-clutch all the way down tayo. Nagka-clutch all the way down tayo, mga ka-fixit, kapag nagpapa-start tayo ng ating sasakyan, nagka-clutch all the way down tayo. Kapag magpapaarangkada tayo ng ating sasakyan, clutch all the way down. Kapag nag-change gear tayo, upshift man yan or downshift, nagka-clutch all the way down daw tayo, mga ka-fixit, kapag tayo ay papahinto na when we are coming to a complete stop. So whenever you are pressing the clutch, press the clutch all the way down, mga ka-fixit, not partially, no? Press the clutch all the way down. That is the correct and safest way to do it, para walang magiging unnecessary wear and tear sa iyong makina and sa iba pang components ng iyong sasakyan, particularly the clutch assembly. Okay, mga ka-fixit, so proceed tayo sa next question. Ayan. This question is from Angelito III, Orancha. Ayan, Angelito 3, Orancha. Ang question niya, tanong lang po, okay lang po ba na naka-second gear during arangkada? Malakas kasi masyado ang hatak ng manual na Innova. Okay. Actually, mga ka-fixit, nung nag-aaral pa lamang ako magmaneho, ang gamit kong sa L300 closed delivery van, no? Ang turo sa akin ng driver, nagturo sa akin is second gear agad pag magpapaarangkada. Kasi ang dahilan niya, masyado daw maiksi yung arangkada ng first gear. So ang mangyayari kasi pagka-arangkada mo ng first gear, mag-shift ka rin agad sa second gear. Actually, pwede naman yon kung nasa patag kang kalsada. Pero kapag ka nasa paakyat kang kalsada, wag mong gagawin na arangkada ka in second gear kasi mahihirapan yung sasakyan. Kasi yung torque na ibinibigay or hatak na ibinibigay ng second gear ay hindi ganun kalakas kumpara sa hatak na ibibigay ng first gear. Kung nasa patag ka, lalo sa pababa, second gear pwede. Pero kapag ka nasa paakyat, wag mong gagamitin yung second gear para umarangkada from standstill. First gear pa rin, mga ka-fixit. Dito sa particular sasakyan na to, nasa patag tayong kalsada, pwede ka namang umarangkada at second gear. Ayan, second gear. Mas matagal mo nga lang ilalagay or i-hold sa biting point yung iyong clutch, no? Bago mo siya mabitawan all the way up. Bago mo ma-reach yung 10 kilometers per hour na takbo, it would take more time. Unlike kung first gear ang ginamit mo, mga ka-fixit. Okay? Pero casing point, mga ka-fixit, ayokong i-promote sa channel na to yung pag-arangkada sa second gear. Kasi yun nga, merong unnecessary wear and tear na nangyayari sa ating friction disc kapag ginagawa mo yan, dahil mas matagal mong i-hold sa biting point yung clutch. So, kaya nga ginawa yung first gear, and it's in a sequence. So, first, second, third, fourth, fifth, sixth, kung may sixth gear yung sasakyan. So, unahin mo yung first gear kapag aarangkada ka. Kahit pa maiksi yung arangkada ng first gear, gamitin mo pa rin yan. Kasi first gear is built for a reason, and that is to give you that enough torque and hatak ng iyong sasakyan para makaarangkada ka smoothly from standstill. Okay, mga ka-fixit? So, next question tayo. This question is from Roberto Amarile. So sabi niya, hindi ba madaling magasgas ang pressure plate pag unahin mong tapakan ng clutch instead of brake? Okay, I think nagkamali lang siya ng terminology dito, mga ka-fixit, no? I think he is referring to
the friction disc. Yung pressure plate po kasi, ito yung flywheel, ito yung pressure plate at nasa gitna po yung friction disc. Kapag ka nag-clutch to the biting point ka, itutulak ng iyong pressure plate yung iyong friction disc para tumama sa flywheel at umarangkada yung iyong sasakyan. Whichever the engine's RPM is generated from the engine, matatransfer yan sa clutch at mapupunta sa transmission, mapupunta sa wheels para umarangkada yung sasakyan. Yun po yung trabaho ng pressure plate. Nagagasgas po is the friction disc na nasa gitna ng flywheel and pressure plate. Okay? So, to revise the question, baka ang ibig niya sabihin, hindi ba madaling magasgas ang friction disc pag unahin mong tapakan ng clutch instead of brake? Okay. So, sinasabi ko na tapakan mo yung clutch kapag ka 20 kilometers per hour and below na lamang yung takbo. Hindi po nagagasgas yung ating friction disc at that moment, mga ka-fixit, kasi basically dinidisengage mo siya. When we press the clutch all the way down, no, nadi-disengage po at bumubuka yung pressure plate at lalayo na yung friction disc natin sa flywheel, so hindi na siya gumagasgas. Kaya wala pong unnecessary wear and tear na nangyayari sa kanya, wala rin pong damage or any friction na nangyayari at that moment kasi naka-clutch all the way down ka. Pero the moment you release the clutch at the biting point, yun, didikit na ulit yung friction disc sa flywheel kasi tinutulak na ulit siya ng pressure plate. So doon na nangyayari yung wear and tear sa iyong clutch friction disc, depende sa kung paano mo siya ginagamit. So may unnecessary wear and tear na nangyayari dyan kapag ginagawa mo yung mga bad driving habits na hindi mo dapat ginagawa, which is nagawan ko na ng video at ilalagay ko yung link ng video na yun sa upper right portion ng video na to and sa description below para mapanood mo. Okay mga ka-fixit? So next question tayo. Okay mga ka-fixit, naka 12 questions na po pala tayo mga ka-fixit. Nasagot na po natin lahat yung 12 questions dito sa particular special episode na to mga ka-fixit. So sana naging malinaw po yung pagsagot ko and pag-demo ko doon sa mga particular questions na ng ating mga masugid na mga ka-fixit. Kung may napanood kayong video dito sa ating channel that you have a question mga ka-fixit, huwag kayong mahihiya na mag-post sa comments below at pag nabasa ko po yan, I'll try my best to answer in a relative manner by posting an answer on the particular video. Pero pag napili ko po yung question ninyo, gagawan po natin yan ng actual demo on a separate video mga ka-fixit, no? Gagawin na po natin to on a regular basis sa mga susunod natin mga video. So susunod pipili naman ako ng next video natin na gagawa natin ng question mo, demo ko mga ka-fixit or a particular video. Okay? So to end this video, I would like to say, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. Palagi matatandaan yan ka-fixit, importante yan. So maraming salamat sa panonood ng video na to mga ka-fixit, and advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Okay? Kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Again, thank you for watching. Hanggang sa muli. Paalam!